Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, good evening sa inyo. Mag-update tayo ngayong gabi mga lodi ng Monday. No, grabe, busy si Daddy Trump mga lods, no? So update tayo sa mga news natin ngayong gabi at syempre, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan na gusto yung ganitong content mga idol, subscribe sa channel natin, like nyo ating video. Yun lang, napakalaking tulong na ng like mga idol, no? So on trip nyo talaga yung mga video natin, like kayo nanonood, palike naman ng video mga idol. Ayun lang request ni Jeblos, no? So ayan, punta muna tayo mga lodi sa ating chart, no? XRP natin back to 1.9. Oh, ayan meron tayong ongoing profit na 47 USDT. So hindi pa natin nababawi yung talo nating 100 USDT. Mga idol, no? So nagbabawi pa lang tayo. So bala ko sana maglagay ng stop loss dito sa bandang 1.9, no? Mamaya tignan natin. Ako maglalagay tayong stop loss diyan. Magkano ba 'yan? Tignan ko nga muna. Mga loads. 29 USD. Oh, 28.8 USD mga loads, no? Sure profit if ever, no, na tamaan yung ating lock profit, no? So ayan, lagay tayo dyan ng lock profit mga loads, no? Sa 1.95. Oh, ayan So pero ngayon nasa 46 tayo. Okay, so grabe mga idol, sobrang busy ni Daddy. Pero dito muna tayo. Sorry. 867 million na mga loads ang na-liquidate within 24 hours. Grabe. Almost 1 billion. Grabe, 'di ba? Yung long na-liquidate sa kanila 784 million. Yung short 82 million. Grabe, no? Over leverage traders wipe out across BTC, Ethereum, and Solana and more. Mostly longs to took the hit. Mostly longs took the hit and volatility stays elevated. Peer ahead of tariff talks with EU. Grabe, mamaya malaman natin yan. No? Busy Daddy ngayon mga lodi, si Daddy Trump. Unang-una ito, 1 hour ago pinost to mga idol Mga 1 hour ago. US repositioning nuclear aircraft carrier from China to Middle East, no? So from China pupunta sila ng Iran, no? The USS Abraham Lincoln is on the move. The massive aircraft carrier is transiting from the South China Sea through the Strait of Malacca, heading to the Arabian Sea. Should arrive around January 25. Naku, medyo matagal-tagal pala yung biyahe nito. This thing has over 5,000 sailors and officers on board. It's basically a floating city, runs on nuclear reactors, and can operate for 20 plus years without refueling. Grabe, no? Walang gasolina yan, mga idol, 20 years. Parang kamukha niya yung yung sa Avengers. Di ba? Parang dito kinuha yung yung sa Avengers, yung lumilipad. Wala lang siyang nung parang sa drone. Yung dito hélice, no, grabe, lupit, no. So imagine mga idol, ilang days, 6 o isang linggo, halos isang linggo silang babiyahe. Mga idol papunta dun, no? Para sumaklolo. Nako mga idol, nakakatakot 'yan. Ngayon nawala siya sa South China Sea. Paano kung biglang atake ng China yung Taiwan, di ba? Nako, yari. Hinanapan ng butas mga idol. No, grabe, nako. Mga strategic move yan mga idol So ito naman, France President Macron calls for the EU to activate its most potent trade weapon against the US after President Trump tariff threat over Greenland. Macron is now calling for the use of EU's anti-coercion instrument. If used against the US, it would restrict US access to the EU market, potentially blocking US banks from EU procurement and targeting US tech giants. This trade weapon has never been used
before. So parang merong sinasabi si Macron na gamitin sa US na makaka-damage sa US ng... Alam nyo ngayon mga Lodi, halos buong NATO yung kalaban ng USA, ng US mga Lodi. Buong NATO dahil dyan sa Greenland. Lahat ng mga allied nila sa NATO galit sa US dahil dito sa tungkol dito sa Greenland mga idol. No? Sabi nga dito mga Lods, top Republicans have warned Trump that if he invades Greenland, it would end his presidency. No, kumbaga pag pinilit ni Trump 'yan, nako baka matanggal siya bilang presidente. House Democrats only need 5 more votes to impeach Trump before March 31. Grabe Mangyayari kaya yan? May kaya nilang gawin yan mga Lodi. Kay Daddy. Si Daddy mukhang ano na siya. Nakorrupt na siya ng power Nakalimutan ko yung yung coach sa sa Vikings. Dahil lang Vikings. Pang ganun yun Vikings coach. Si Ragnar. About power. About sorry mga idol freestyle kasi to kaya ayan sabi dito ni Ragnar mga idol power is always dangerous, it attracts the worst yung mga worst na tao, yung mga chupul ina-attract sila sa power and corrupts the best so kung gaano ka kahit na the best ka mga Lods, kaya kang i-corrupt ng power so ayun lang yun, hanggang doon lang yung gusto kong sabihin hindi na itong mahaba. Ayan, kumbaga power always dangerous, it attracts the worst and corrupt the best so yun kaya sabi ko kanina, parang na-corrupt na si Daddy ng power at iba na yung nagiging desisyon niya sa tingin nyo mga idol. Sabi pa dito, President Trump, the time has come now and it will be done. We will seize Greenland. Imagine mga Lord, talagang gusto niyang makuha yung Greenland. Bakit kaya? Strategic daw kasi yun parang position sa global map. Tweet from the American President Trump, for 20 years, di ba, halos NATO talaga yung buong kalaban ni Daddy, For 20 years, NATO has demanded that Denmark keep the Russian threat away from Greenland. Unfortunately, Denmark has not been able to do anything about that. And now the time has come and it will be done. Di ba? Kumbaga, parang ayaw ibigay, kumbaga parang naiimpluwensyahan na ata ng Russia yung Greenland, baka maagaw pa sa kanila. So ayun yung sinasabi ni Trump, baka mapunta pa sa kanila yan Ako na mag-handle diyan para mapaalis ko yung mga yan, parang ganoon, di ba? Sabi dito mga idol galit na si Daddy Ayan galit na Sabi niya, I'm done thinking about peace. Sabi niya mga idol Trump just told Norway President Jonas, kasi nagsumulat siya kay Jonas mga idol Si Jonas Gahr Store is not obliged to think purely of peace anymore. Sabi niya, he blames Norway for not giving him Nobel Peace Prize. Kasi dapat meron siyang Nobel Peace Prize Di ba alam niyo yung balita natin na yon na ipinagkait sa kanya yung prize na yon. Sabi niya ang dami niyang napagbati Di ba na dati pinigil niya yung sa ganito na war, sa ganyan, sa ganun. Dapat binigyan siya ng Nobel Peace Prize. Hindi binigay sa kanya. Ngayon nagalit niya yung si Daddy. He blames Norway for not giving him the Nobel Peace Prize and says he can now focus on what's best for the US instead. Kumbaga sinabi nila, hindi pala ako qualified sa Nobel Peace, So, mas okay 'yun. 'Di ba? Dahil ayoko na ng peace. The message was reportedly forwarded by NSC staff to multiple European ambassadors
addressed to their heads of state. So ito yung sabi ni Danny kay Jonas, ha. Ayun ganyo. Dear Jonas, considering your country decided not to give me the Nobel Peace Prize, parang ang laking bagay pala kay Daddy kasi ba't di nyo nalang binigay eh. Eh di sana mas pinili niya yung peace. Di ba? Kasi nga nanalo siya ng Nobel Peace Prize eh. Kaya lang hindi nyo inaward sa kanya. So papanindig, ayaw nyo pala ng peace ha. For having stopped 8, sabi niya nga hindi nyo ka binigyan, in-stop ko na yung 8 wars. 8 wars plus daw. I no longer feel an obligation to think purely of peace. Dahil nagalit. Although it will always be predominant, but can now think about what is good and proper for the United States of America. Denmark cannot protect the land from Russia or China. And why do they have the right of ownership anyway? Di ba? Wala. Ba't meron silang dyan? Ba't meron silang say dyan? Ba't wala silang say dyan eh? Di ba? There are no written documents. It's only that a boat landed there hundreds of years ago. But we had boats landing there also. I have done more for NATO than any other person since its founding. And now, NATO should do something for the United States. The world is not secure unless we have complete the total control of Greenland. Grabe. Nako. Mukhang seryoso si Daddy dito, mga Lodi. Kung tutulungan niyo, nako medyo busy nga sabi ko, 'di ba? Kung tutulungan niyo yung Iran, kung aasikasuhin niya yung mga protest tungkol sa ICE, no? At etong Greenland, nako. Medyo magiging busy si Daddy niyan, mga idol. Hindi ko alam kung ano magiging epekto nito sa market, mga Lods, no? Sana mabwisit na si Trump, tapos sabihin niya rin sa Clarity Act, ipasan nyo na yan, dumadagdag pa sa isipin mo yun, ipasan nyo na. Di ba? Ganoon na lang eh, ipasan nyo na, pag di nyo pinasayan, bobombayin ko rin kayo. Grabe na mga Lodi, nakakatulog pa kaya ng maimbing si Daddy, yung mga ganitong presidente, no? Siguro, ang hirap na ng ganyan, no? Ganyan sitwasyon. Yung ganyang responsibilidad, no? Kaya kung hindi mo kaya yung responsibilidad na yan, nako, medyo dapat talaga mag-isip-isip ka eh. Sabi nga dito, ayan, ituloy na natin ha. Power is always dangerous. It attracts the worst and corrupts the best. And that power is only given to those who are prepared to lower themselves to pick it up. No, kumbaga dapat talaga yung worth it, no, yung magiging magkakaroon ng power na yon, mga idol, no. Kumbaga kaya niyang gampanan, mga Lodi, no, at hindi siya makorap, di ba? Nako, medyo antindi nito mga idol. Hindi ko alam kung nakakatakot yung futures sa mga mangyayari o aasa tayo na maayos yung futures, na maayos ni Daddy Trump yan. Doon tayo babase, mga idol eh. Di ba? Kasi siya yung leader ng pinakamalakas na country sa buong mundo. Malayong malayo yung ibang bansa sa kanya, mga idol. Siguro sa tingin ko kaya din ganito si Trump kasi kumpiyansa siya sa kapangyarihan ng USA, mga idol, sa advanced technology na pwedeng gamitin ng USA, na meron tayo nito, hindi tayo dapat matakot kahit magsabay-sabay pa yan. No, kayang-kaya natin yan. Ganun yung nasa isip siguro ni Daddy eh. Di ba? So, hindi natin alam kung ano tong pwedeng mangyari in the future, mga idol, pero sana hindi pangit, no? Sana hindi pangit, mga idol, no? So, ito bago tayo mag-news sa ating crypto sa XRP, ito na naman, nagsalita na naman si 276 IQ, mga idol, no? So, kahapon, sabi niya, Monday is about to be insane. O, yun na nga, bumagsak na, no? Ngayong Monday, pero naka-recover ng kalahati naman. O, ayan, kalahati. So, bigla siya nag-tweet ngayon lang, mga idol, 9, no? Sabi niya, bull run is started next 11 hours. O. Tanong, ba't ko binabasa tong tweet nito? Sino ba to?
Siya si sa mga hindi nakakaalam sa mga bago lang diyan. Siya si Yung Hoon Kim. Meron siyang siya yung nasa Guinness Book of World Record na pinakamataas na IQ sa buong mundo. Meron siyang 276 IQ, mga idol, no? Kaya binasa natin. So naniniwala ba kayo sa kanya? Kay Yung Hoon Kim na bull run daw will start in 11 hours, mga idol. 'Di ba? Kapag di yan nag-bull run, ito pag nagpo-post wala siyang takot, no? Talagang hindi wala siyang pakialam na kung kunyari magkamali siya. Siyempre pag nagkamali siya, yung mga tao sabihin, may IQ ka pa na 276, mali-mali naman yung mga pinagpo-post mo. O, 'di ba? Pero siya wala siyang takot. Marami ng basher to, mga idol eh. Marami na siyang basher, lalo na yung mga maxi. Kasi mas pinili niya yung XRP, mas bully siya sa XRP. So, pero hindi ibig sabihin na naniniwala ako sa mga post nito, mga idol. Medyo natatawa nga ako dito, parang naisip ko na 276 ba talaga yung IQ nito? Diba? Parang ganun yung naisip ko mga idol eh. Pero kayo, no? Tignan na lang natin. Punta na tayo dito. Ito, mainit din tong news na to, mga idol. Kasi, pakinggan nyo muna si Charles, kasi nagalit siya rito kay Brad Garlinghouse tungkol dun sa tawag dito Clarity Act, no? So mas pabor ata siya kay Brian Armstrong, mga idol, no? Pero napakinggan ko na to kanina. Pakinggan nyo kasi wala akong headset ngayon, nabasag yung headset ko. So pakinggan nyo. And you still got people like Brad saying, well, it's not perfect, but we just got to get something. You know, it's better than no clarity. Hand it to the same people who sued us. Hand it to the same people who put us out of business, who subpoenaed us, who put us in jail. That's better? That's what we fought for? That's what we voted for? And tell me, how do we change it? Like we changed the Securities Exchange Act of 1933. 93 years later. Have we been able to change it? No. You pass it, you own it forever. Sorry, Brad. It's not better than chaos. Take the chaos and fight for what's right. Fight for integrity. I didn't sign up to hand the fucking revolution to 15 banks. To live in a world where everything is a custodial wallet, every transaction is KYC'd, everything is mutable and reversible, can be frozen at a whim when that number comes stamped on my forehead. I signed up for freedom. And you still got people like Brad saying, well, Sorry. Sandali. Hindi ko tuloy alam kung nakamute ako kanina o hindi. Ulitin ko na lang. Ulitin ko na lang, mga lods, no? Sabi ko, nung panahon, no, kasi nung pinakinggan ko to, napag ganun ako, sabi ko, what? Sabi ko ganun, no? Anong us? Anong you attack us, you sue us, ganun? Parang dinimanda ba kayo katulad ng pagdemanda sa Ripple, mga idol? Kasi yung natatandaan ko, mga lodi, nung dinimanda yung Ripple, talagang mag-isa lang sila. Yung Coinbase, sabi ko nga, dinilist yung XRP nang wala man lang kahit ano, dinilist nila. Tapos bigla na lang nilang binalik nung nanalo na yung XRP o yung Ripple sa kaso. 'Di ba? Kumbaga, lahat ng buong crypto, mga idol, nakinabang eh. Hindi yung nanalo yung Ripple, nanalo sila para sa lahat. Pero nung oras na sila yung kinakasuhan, wala naman silang ginagawa, wala naman tong mga to 'Di ba? Tinulungan ba nila si Tumulong pa kamo sa kanya si Brad Garlinghouse. Oh. Tapos ngayon, pero hindi ko sinasabing si Charles Hoskinson Hindi ko lang akong sinasabi. Pero ayun lang yung comment ko ron na
ito, basahin natin yung sabi dito ni CryptoCoin. In one way, I agree. I agree with the premise. However, Charles very angrily goes with this, with that. When we, sabi niya kasi we, lagi niyang gusto kasama siya eh. Hindi naman siya kasama lagi mga idol eh. Nung nakipaglaban yung Ripple, sila lang. 'Di ba? Imagine nagbayad yung Ripple ng daan-daang libong dolyar, mga lodi, hundreds of millions of dollars para matapos yun at mapunta sila sa pwesto nila kung nasan sila ngayon. Mawala yung kaso na yun, nilabanan nila yun ng ganun. May tinulong ba sila? Wala naman silang tinulong 'Di ba? As the XRP community and Brad Garlinghouse as an individual was under investigation from the SEC, 'di ba? Si Charles, ito yun, di ko alam kung siya yan, siya ba yan? Si Charles said they were right to investigate and call XRP community conspiracy theories. O ibig sabihin, pumanig pa siya sa SEC na sinabi niya pa na hindi, tama yan, imbestigahan yan, mga conspiracy theories yan mga yan eh. O, di ba? I've not forgotten that and I won't. It's fine. He apologized, no? So nung nanalo, nag-apologize siya. But coming back like this shows you some true colors. Sabi niyang ganun mga lodi. But I want freedom. But ousting Brad like that is wrong after what Charles has said in the past. Left him out to dry when his chips were down and then mates again when it suits him and then out of to dry again. Kumbaga parang iniwan niyo siya nung nasa ano siya, struggle. Tapos nung okay na bigla kayong bati ulit. Tapos ngayon hindi na naman kayo bati ulit, di ba? Tsaka sabi niya rito, who is us? Who is us, boy? Di ba? Ganun yun mga idol eh. So, ayun yung ayun yung thoughts ko diyan kasi may nag-comment Boss Jeblo, tingnan mo nga yung Pero sabi ko nga mga idol hindi ibig sabihin na against na ako doon kay Brian Armstrong. Meron siyang point Meron siyang point, meron ding point yung Ripple, mga lodi, no? So hintayin na lang natin kasi yung mga yan, meron silang alam na hindi natin pa alam kaya sila nagkakaganyan mga idol 'Di ba? Para sa akin hindi malinaw kasi for me hindi malinaw sa akin. Kumbaga, yung nakikita ko lang, nababasa ko lang, doon lang ako bumabase. Paano kung meron palang mas malalim na reason? No, hindi natin alam. Hindi nagsalita na tayo ng mga kung anik-anik. 'Di ba? So, ganun yung sa akin dito, no? Pero hindi ibig sabihin, for me, pares tama si Brad tsaka si Brian Armstrong, mga lodi. Kaya mas maganda kung magkakasundo na lang sila at makakabuo ng isang malupit na meeting at mag-a-agree sila lahat dun. Ganun yung gusto ko. Hindi ako yung dahil si Brad siya lang kakampihan ko, babarayin ko na si Brian Armstrong. Ganun lang ako magsalita, pero hindi ibig sabihin na mali siya, mga idol. No? For me, pare silang tama. Ayan. Sorry narinig nyo hatching ko. Kala ko nakamute ako. Ayan. Kita nyo nga to mga idol. Ripple CEO Brad Garlinghouse. Ito yung takes the WEF 26 stage January 21, 2026. Magkasama pa sila mga lodi. Panel is tokenization the future. So ito yung parang topic siguro nila yan. With Coinbase, Brian Armstrong, Standard Chartered, Euroclear and Banque de France Governor. Ayan. So andito si Brad Garlinghouse, andito rin si Brian Armstrong. Ayan, Brian Armstrong, Brad Garlinghouse. Ayan, magkasama pa sila. 'Di ba? So, wag natin silang anuhin, mga Hayaan muna natin sila. Pero sabi nga at the end of the day, ito ano bang sabi at the end of the day? At the end of the day, that is Trump bill. No, kapag pinush ni Trump na ipapasayan, wala silang magagawa kahit si Brian Armstrong pan o si Brad Garlinghouse o si Charles Hoskinson. Wala silang magagawa pag pinasa ni Trump yan. Tayo magreklamo na lang kayo sa barangay. Sabihin ni Trump, di ba? So, ganun, mga lods. No? So,
Sisipon na ako. Mga uso yung trangkaso ngayon, mga idol, no? Kaya nga, ano lang ako ngayon, kape-kape. Uso trangkaso, tinamaan pa nga ni, no? Pero kanina, bang, napanood nyo ba yung Senate Blue Ribbon Committee kanina, mga idol? Yung, pinanood ko kanina, kaya laugh trip ako dun sa... Ewan ko kung ako lang ha. Ako lang ba natawa dun sa may ano, yung testigo na nakatalokbong ng kulay dilaw na damit. Tapos, tapos pinahubad ni Kiko. Uy, tapos nakatalokbong ka. tapos, tapos tinanggal niya yung talokbong niya, yung nilabas niya na yung mukha niya. Yung parang ano, parang sa construction. Ginanon niya, hindi niya hinubad lahat eh. Tinanggal niya lang. Tapos sinabihan pa siya ni, ano, sino ba nagsabi sa kanya? Si Kiko ata ulit eh. Tanggalin mo yung buong damit mo sa mukha mo. Eh, tawan-tawa ako dun. Pinost ko nga sa Facebook eh. Sabi ko, tanga ako lang ba natawa dun? Grabe yun ah. Live ko pinanood kanina, kaya lang tinamad na ako. Hindi yun yung gusto kong topic nila eh. Bumalik lang sila sa dati, walang kwenta. Ngayon pa rin yung topic, maganda iba na, no? Hindi ko kasi naumpisahan eh. Andun daw si Congressman Libiste, kaya lang nung nanonood ako, parang di siya lumabas. Hindi na inano ko na. Nung natawa-tawa na ako, binago ko na, nanood na lang si Clovis ng ano niya, ng movie niya. Kaya hindi ko napanood lahat. Doon lang, natawa lang ako doon eh. So, ayan. O, ito hindi ko alam kung ba't ko nilagay dito to. Ito pala, yung Big Reset mga idol, no? Yes, dokumentado daw to mga Lodi, sabi ni Smoke. Si Smoke kasi, pag nagpo-post to, may mga document siyang pinapakita eh. Yes, the biggest reset of the financial system is real, sabi niya. Global leaders already confirmed it. Former ECB President, new rules are being discussed with advanced and emerging economies including China. ICBC, precious metals, a new global currency setup is being conceived. Si George Soros, the system we have now has broken down. We need to create a new one, sabi mga idol, no? The major players are stocking pile gold, building new economic models, and preparing for blockchain-based global currency. So, magkakaroon daw tayo ng biggest reset. Mga Lods, no? Dahil yung ating lumang system is sira na, broken down. Sabi nga, alam niyo yung mga post ni ano, sino nakapansin nun? Ano ba spelling nun? Ayan. Si Elon Musk mga idol, 2 beses niya ata pinost to. Yung words na yan. Alam niyo ba ibig sabihin yan mga Lods? Saan si Elon? Dapat pala nilagay ko Elon. Eh, di ba yun? May search ba yun? O kailangan pumunta kay Elon Musk? Try ko lang mga idol, wait lang. Meron siyang mga post tungkol dito sa Singularity. Alam niyo kung ba't naging interesting sa akin yung Singularity mga Lodi? Kasi ang dami kasing post ni Elon Basta alam ko 2 beses niya to pinost, 2 beses ko nabasa yan Meron siyang sinabi na 2026 is the singularity, gumanon siya Di ba? Ayun ang daming post Sorry mga idol ano na lang, basta yun, kayo na lang mag-search. Dito na lang kay Grok. Did Elon Musk post about Yes, Elon has post about singularity, referring to technology singularity when AI
January 4, post coding emerging. We have entered the singularity. Ayan. Tapos yung pangalawa, 2026 is the year of the singularity. Sabi niya ganun. No? Parang na nung unang narinig ko kasi yan mga idol yung singularity, hindi ko alam yun eh. Ibig sabihin yan. Unang narinig ko yan sa Magi. Yan yung Sinbad. Yan no. Yung Sinbad, first class singularity mga lodi. Kaya iniisip ko, anong ibig sabihin ng singularity ni Elon Musk? Kaya siya na si Sinbad. Iniisip ko kasi hindi ko alam. So ngayon ni-research ko, ayun pala yung mga lods, no, yung parang AI, no? Kumbaga these are his most direct and recent statement claiming we're either already in it or hitting it this year, tied to breakthrough in angenic AI and coding tools. So parang kasi ito mahirap ipaliwanag mga idol eh. Para siyang AI na kapag yung AI mga lodi explosion parang knowledge explosion mga lodi. Kapag sobrang advanced na ng technology mga lodi at kaya na nilang gawin lahat no parang meron silang mga knowledge no na ilalabas na halos kahit mga tao hindi na maiintindihan. Parang ganoon. Parang hindi na natin maintindihan kung ano yung mga nangyayari o kung ano yung mga ginagawa ng AI ng technology. Kinuha kasi yung salitang singularity mga idol sa black hole. Sa gitna ng black hole, 'di ba, parang wala nang alam, hindi natin alam kung ano yung meron doon. Hindi natin naintindihan kung ano yung nangyayari. So ganun din 'yun yung singularity. Parang pag yung AI mga lodi sobrang galing niya na nilabas niya na lahat ng kaalaman na halos kahit mga tao hindi naiintindihan. Ayun na 'yun. So nag-post si Elon Musk ng 2 beses tungkol dito. We have entered the singularity. Yeah? 2026 is the year of singularity. So for me interesting to. Ba't ko ba sinabi to? Basta yun mga idol, no? Naalala ko lang bigla mga lods at naisip ko na baka maging interested kayo. O ayan mga lods, kasi syempre sa future yan future ng AI technology natin mga lods. Pag-aralan nyo, malupit yan mga idol. Kulang pa yung kaalaman ko dyan kasi kanina ko lang na-realize yan mga lods, kasi nga akala ko si Sinbad yun. Ayun, hindi pala. Kasi search ko siya. Ayun pala yung ibig sabihin nun mga lods, no? Describe singularity in few words. AI surpasses human intelligence. So, ayun, no? Intelligence explosion, no? Ayun, intelligence explosion pala. Knowledge explosion yung nasabi ko Point of no return. Ayun, ibig sabihin pala, ayun pa isa. Once na mangyari yung singularity mga lodi, hindi na tayo makakabalik. Ayun, no? Point of no return for super intelligence mga idol. When machine outthink us at everything. Ayun mga lodi. Kumbaga, mas matalino na sa atin yung AI. Ang tanong, ba't sasabihin ni Elon Musk yun? Diba? Ba't niya ipopost yun, no? Na ngayon 2026, singularity, mangyayari yung mga ganito, intelligence explosion, AI surpasses human intelligence. Nako. Delicates. Ang grabe alam niyo yung 2026 mga idol, no? Parang marami mangyayari. Unang-una yung mga nangyayari ngayon sa US. Tapos hindi natin alam kung hanggang saan naabot yung sa US mga idol yung gulo dun. 'Di ba? Yan. Masyado tayong lumayo Dapat pala may iba akong topic pagdating sa mga ganun, no? Basta. Ito. Nabalitaan natin to dati si Kuya, no? Meron siyang 3 million worth of XRP. Tapos nag-post siya. Kaya lang nagkaroon ng issue dito kasi nawala yung kanyang XRP sa wallet niya mga idol, sa cold wallet.
no, sa cold wallet. At nagkaroon ng investigasyon, meron pa nga nagsabi na pwede pang, marami kasing gustong tumulong sa kanya eh. Mga lods may mga gustong tumulong sa kanya, parang nagkaroon siya ng hope na pwede pang mabalik sa kanya yung kanyang XRP na worth $3 million. Kasi ano yun mga lods pinaghirapan niya yun kumbaga lifetime savings nilang mag-asawa ata yun. Nung binalita ko to, inaalala ko, no? This man lost 300 million worth of XRP overnight. On October 15, 2025, a North Carolina man watched 3 million plus XRP in his life-saving vanish overnight. What he believed was a secure cold wallet may have actually been a hot wallet exposed by confusing branding. Nako. Kasi marami ring nagda-doubt pa nga sa kanya noon ng mga nagko-comment na hindi, inano mo 'yan. May baka na-expose ka sa ganito sa ganyan, no? O kaya nakapasok yung wallet mo habang halimbawa ako, naka-open yung yung aking halimbawa itong aking Trezor suit. Naka-open siya, tapos nakapasok yung Trezor ko, tapos nag-internet ako, kunyari, tapos nakaklik ako ng phishing. O di ba? Habang naka-on to, nakiklik ako ng phishing, ganun, parang may mga ganung issue sa kanya. Blockchain sleuth SAC XBT traced the funds as they were bridged, split and laundered through networks allegedly linked to South Asian scam operation. So wala na, biniyak-biyak na mga idol, no? Hinati-hati na yung kanyang pera at no path to recovery. Wala na mga idol, no? Parang update to sa inyo sa kanya, no? FBI, police, cyber unit, nothing could be done, no? Kumbaga wala nang nakatulong sa kanya. Most recovery services, scams on the top of scams, no? Kumbaga kapag umasa ka rin sa mga to, wala rin tong mga to, scam din tong mga to, mga idol. Yung recovery services na yan, wala yan, baka scamming ka pa niyan. Simutin pa yung natira sa'yo, no? One mistake, 8 years gone. Ayun yung sabi rito, mga lods, no? Isang pagkakamali lang, yung pinag-ipunan niya ng 8 taon, naglahong parang bula. In crypto, security isn't optional, it's survival. Totoo yan mga idol. Alam nyo ba yung aking cold wallet? Kahit onti lang laman nun. Kahit wala lang ang laman yun Hindi. Kahit onti lang yung laman nun mga idol, hindi ko na siya ginagalaw mga lods. Kumbaga, hindi ko nga siya chine-check ilang buwan na Hindi ko nga sinisilip yun Kumbaga, yun lang siya mga idol. Nakatabi lang siya, ganun. Sabi ko nga, bubuksan ko na lang yun kapag yung parang feeling ko top na Ganun ko lang siya sisilipin. No, kaya bubuksan ko na lang yan pag college day yung mga anak ko. Pero hindi ko siya ginagalaw, hindi ko siya pinapasok hindi ko siya inaano sa PC, ganun. Wala, hindi ko siya tinitignan mga idol. So, mag-ingat na lang kayo mga idol, no, sa mga mangyayari which is hindi siya biro, no. Imagine, eto nung news ko to, hindi siya bago sa crypto mga idol, matagal na siya. Kaya nga nag-ipon siya ng 8 years 8 years na siya sa crypto. At alam niya yung cold wallet, doon siya nag-ipon. Hindi siya bago sa crypto, hindi rin siya bago sa computer. May alam din siya sa mga computer. So, imagine yung mga newbie kung gaano ka-fragile, 'di ba? Yung mga movie, etong mga OG na-scam pa, tapos paano pa tayo mga bago lang, 'di ba? So, 'yun, lagi kayong mag-ingat mga idol, no. So, punta na tayo sa mga comment yung mga chikito. Ayan. Okay. Pa-like ng video natin mga idol, no? Like niyo yung video. Pag di nyo ni-like yun, tapong ko na yan. Tapong ko na to. Ayaw nyo i-like, tapong ko to. Oh. Nag-sell ka na ba lods ng hold mo? Hindi pa idol Stopable ako Nagbago na din ata yung cycle ni Jim kasi mga nakaraan puro tama call niya. O yan. Ngayon medyo tumama siya ngayong gaon Ang lupit mo mag-trade, idol. Huwag niyong gagayahin Lisa Yunson, shoutout sa'yo. Shoutout sa inyong lahat mga idol, kapit lang. O yan, sabi ni Elbert, no? Kilala nyo na yun si idol. Si RC Man, buti na lang naka-stop loss ako, 30 USDT. Nadali sa akin, no? Ako 50, actually 100 na
Tira lang yung 50 ko nung nakaraan sa 100 ko. Charles, nag-iiyak sa ex dahil kay Brad Garlinghouse pakisama sa bari. O yun na, yun yung ay yung thoughts ko dun. Mga idol, no. Par XRP, bigyan mo ako ng tip kung anong position para makabawi ka. Ano? Ikaw yung bibigyan ko ng tip, tas ako yung makakabawi. Grabe nga naman, Rolino, pasaylo. Par, baba ng Ethereum, Solana, BTC. Tutuloy yan hanggang gabi. Ethereum, BTC, Solana at BTC. Ang dami, dalawa si BTC. Sabog ka ba, idol? Mukhang ano. Mali-mali yung chat mo, Tulog ka muna, boss. Ayan. Happy Camel Day. Ayan, lobas ulit yung camel. Presyong divisory naman ng market. Buti hindi ako bumili kahapon. Ngayon ako bibili ng DOT. Polka dot siguro yan. May salty kasi si Charles kaya ayoko bumili ng AIDA. More power, Boss Jeblo. Ayan, si Mikey De La Cruz, si JMH, tsaka si Rolino. Ayan. Si Manghulang Baba. Naka-short ako konti nga lang. Ayan, July. Next big move, sabi ni Idol, no? Ayan, no? So inaasahan niyo ba ngayon na medyo downtrend tayo hanggang ngayong first quarter? Na wala, nasa unang month pa lang tayo ng first quarter, mga idol, tandaan niyo. Si Clavis, nagbalik ang camel. Ayan, imposible tumama si inverter or bumibuelo lang muna bago mangyari yung inverse effect. 'Yon ang pwedeng mangyari. Puro na lang gulo at away kaya hindi maka-advance yung human civilization. Dapat meron na tayong space colony kung walang ganyan mga away. Oo nga, no? Human nature kasi yan, mga idol, no? Yun, no? Medyo mahirap talaga. Disley, shoutout sa'yo. Si Ubusan Junasan, dahil sa statement ni Jim Cramer, maraming nag-long position. Almost majority ang nag-expect ng pag-pump. Kaya pumanig si market maker kay Jim Cramer. Pwede, no? Niliquidate yung mga naglong, Idol, kasama bang naliquidate si Garrett Jean? Yung nakalong, tingnan natin, Idol, no? Garrett Jean. Tingnan natin kung naliquidate siya. Wala, ito yung ano niya, Anong to? A close Trump insider with perfect track record is reportedly opening a massive long position across the whole market. Latest. Sorry, ito. At the same time, Garrett Jean, who made over 100 million during October 10 crash, not much as an insider as you can see. It doesn't matter what level of trader you are, what circles you move in. Any ego can get wiped, sabi dito mga idol, no? O yan, no? Negative daw. Grabe, laki ng negative niya rito, mga lodi. Ito yung 900,000 lang to, negative na siya, 43 million, 5 million, 3 million. Ano sabi dito? Check natin. Ano yung post dito? Grok did black. Hindi. As good as shader looks, dito wala, yun lang mga lodi. Ito yung pinakabago kay Ay hindi, 2025 to Ano ba yan? Latest tapos sa inyong binigay sa atin. Hindi ko naman nabasa to bigla. Ngayon, nakakainis Ang hirap pag freestyle mga idol nagkakamal, prone tayo sa sa wrong mistake. Ayan. Pero ito lang. Wala yun yung pinakabalita sa kanya, naglong siya 20 hours ago. 4 hours ago. Ayan, kailan ba natin binalita to? Kahapon, kanina. But parang wala pang bagong update sa kanya. Wala pa mga load. Sorry. Paldo na naman sa short, sabi dito ni Engineer Lloyd Cortez, time for long naman. Bully at diktador nga yan si Trump. Ayan, pwede, sabi ni Danny Tan, no? Nakorap na yung kanyang utak ng kapangyarihan.
Durog din ako, Kuya G. Position lang ng position hanggat may pang margin pa. Tama ka dyan. Slap Soil. Si ano yun na? Gildo Atay. O, ayan. Gildat ay. Tayo. Pag dikit-dikit, ang hirap basahin ha. Slap Soil. Sabi mo hanggang 1.9 lang abutin. Wala akong sinabi ba akong ganun? Nawala yung ano ko ha. Saan yung ano? Tinanggal ko ba yung ano ko? Yung aking guhit. Ito yung guhit. Kapos na. Sorry, kapos na mga lodi. Ayan. Ayan. Binasag eh, no? Oh. Wow. Ay, nauntog siya dito. Sakto yung guhit natin ah. Nauntog siya dito sa $2 na yan mga loads. No? Nasa 1.9 eh. Baka ano na yan. Ayun yung pinaka ano ngayon. Resistance mga idol, no? Oh. Probability lang yung sinasabi natin, idol, no? Hindi siya sure, mga idol, no? Probability na hanggang dito lang, probability na ganito siya, ganyan. Game of probability of thrones. Si Slap Soil yun. Romel Babiera, shoutout sa iyo. Si Amel Sapitan, ayan, si Clear J. Cornejos. Idol, mas mabilis pa sa 3 minutes Lotar ni SF ang pagbaba ni XRP. Lotar's Edge ba yan sa Dota? Ayun ba yan? Di ba sa Lotar ang si ano? Sino ba yun? Ay, yaman na. Kasi si Ricky Maro na hindi pa si Ricky Maro kasi invisible yun eh. Ayun ko si SF eh. Crypto Explorer. Kailangan din talaga updated tayo sa balita. Buti andyan si Idol Jeblo. At buti, wala pa akong position. Madalas kasi weekend consolidation lang ang market. Nag-abang na lang ako pagpasok ng Monday. Kasi minsan doon nagkakaroon ng pump. Minsan naman fake pump. Pero maalala yung ngayon. Malala yung ngayon. Kasi di ko expected na abutin niya agad yung 1.8 na order block dun sa baba. Okay. Kaya nga meron tayong pulse move Monday, di ba? Narinig ko yun. Una ko narinig yung kay Boss Robo. Kay Boss Robo. Kay Tito. Kay Tito ko narinig yun. Galit na si Romeo Jr. Leche na crypto, hindi pa mag-zero. Inggit Yugami. Binaba ko yung entry at leverage ko sa XRP 2.4 at from 30x to 20x. Sinundo pa rin, sabi niya, pero bawi lang kasi kahapon ginaya ko yung position ni share mo na insider na nag-position ng 900 million yung position niya sa Sol sa 130 saktuhan kasi binagsak ng Sol 129. Si ano yun, si Garrett, si Jean. Hindi ko sinabi ko lang. Ang sabi ko sa inyo, mga lodi, sinasabi siyang insider at panalo siya nung mga nakaraan, di ba? So, sabi ko, baka trip. Mali pala yung sabi ko doon, no? Dahil pala hindi ko sinasabi yun. Sabi ko kasi, baka gusto nyo gayahin to. Di ba? Ganun yung sinabi ko. Kung alam niyo yung address, gayahin nyo, gayahin ko. Di ba? Pero okay, may iniwala sa lahat ng sinasabi ko, mga idol. Kaya pag gano'n kasi mga lods, alam niyo na freestyle tayo eh. Hindi ko bago ko i-upload pinag-aaralan muna. Hindi. Kung ano yung mga nakita ko news, doon na tayo mag-comment. Musta naman kaya yung long trade ng insider at whale? So ayun, malamang nga na yun, syempre negative na yun, mga idol. 'Di ba? Hanapan natin ang update yun. Ito, kung alam ni Idol si Inggit Yugayami, ano nangyari sa position niya? Si Perlas, ayan. Shoutout sa iyo. Yung naka-position din XRP buy na 1.9. Na-miss ko po yung camel mo, Boss Jeblo. Oo nga na-miss ko rin yun eh. Ronan Nile, nagbenta Bitcoin, nilipat sa gold. Opo, yung OG. Si MM Ramos, may tama na si Jim Craig. Kasi tumama siya ngayon eh. Pag ganyan mga tarif ni Trump, kakarmahin yan. Gaganti talaga ibang bansa at BRICS. Naghihintay lang ng chance mga yan.
abusado na eh. Pwede, no? Alam nyo kasi yung mga nasa bricks, malalakas din yan eh. Kaya lang, at the end of the day, kung sino kasi yung pinakamalakas eh. Malalakas nga kayo, pero kaya nyo ba ako? Parang ganun yun eh. Di ba? Eh kung puro Eugene kayo sa Ghost Fighter, lahat kayo, sila lakas ni Eugene, o kaya lahat ng malalakas sa Ghost Fighter, na sila Aizen, sila Yumi, sino ba yung naalo na mataba tropa ni ni Aizen tuloy ni ni Ryzen sa Bleach pala yun. Ni Ryzen, yung mataba na nanalo sa tournament. Eh kalaban naman nila si Saitama o si One Punch Man, kahit gaano pa kayo kalakas lahat, kung kaya naman niya kayo mag-isa, di doon tayo magkakaalaman, ha? Bibo Santos Jandel, shoutout sa iyo. Si Mboy Sad Adventure. Pag nakita ko yung camel na yan, by signal ko yan, sabi ni Idol. Muntik-muntikan na rin ako sa XRP, di inaabot 1.5. Uy, ang baba ng mo, liquidation mo, Idol 1.5, nako. Mahirap na yan. Skylab, shoutout sa iyo. Hindi pa naman nag-open ng market eh. Tingin mo, mamaya pump na yan. Pag open ng market, inverse Kramer is king. Pwede nga eh. Pwede nga mangyari yun kasi advance tayo ng 12 bars eh. Ayun yung sinasabi ko eh. Na Monday sa atin, sa kanila Sunday pa lang. Tuesday na sa atin, sa kanila Monday pa lang. Di ba? Mas mabilis yung dump kaysa sa pump. Isipin nyo nga mabuti bakit ganon. May buyers pa ba yan? O nagli-liquidate lang? Kung matagal ka na sa market, yan na yung mga sign. Ayan, sabi ni Justin Mark. Elmer TV, shoutout. Ayan, natin MG Gaming. Ano to eh? Bayabas to eh. Ayan. Oy, bahala kayo dyan ha. Bahala kayo dyan ha. Hindi ako ako kahit kailan, hindi ako magpo-promote ng kahit sino ha, mga Lodi. Kahit nga coins eh. Hindi ako nagpo-promote, mga idol, no? Do your own research. I'm not a financial advisor. Huwag kayong sa akin para bumili, magbenta. Mag-hold ng kahit anong coins. Tanggal ko na SL ko para hindi tamaan. Baka kuha lang to ng liquidity sa BTC around 89k tapos pump ulit. Pwede nga yun. Si Bibo. Jasper, shoutout sa iyo. Singkong Duling. May monthly CPI ba? Mabukas ko lang titignan, idol. Ang haba na ng video natin eh. Chris Pogi, solid loads. Pagpasok ko, wala pang 10 seconds. Sunog agad. Sinet ko palang SL ko, nabura na agad. Grabe naman yun. Ang bilis, di mo na pindot agad. Jig, shoutout sa iyo. Si Raymond, baka yan yung sinasabing last bagsak bago lumipad. Pwede. King Shang, Mark Tonix. Massive short daw sa March 3, mga idol. Blood Moon. Nako, mahaba pa yan. Matagal pa yun. Inabot ako. Ayan, pareho tayo. Si Kevin Alipio yun ha. Rich Miggy, sabi agad ng mga TA analyst, idol, pure manipulation dahil marami malaking long position, no? Kasi alam nyo mga lods, wala naman nakakaalam yan eh. Kung minamanipulate o hindi, lalo na ngayon, di ba? So, kasi yung mga nagpasabi na magaling sila, pwede naman yung magaling sila, pero mas maganda kung nakikita natin yung trade nila. Ganun lang yun. Pero hindi mo nakikita, di ba? Iya mo na lang. Gusto niya yun, ikwento niya yun eh. Pwede naman yun eh. Raymond, shoutout sa'yo. Rich Miggy, si Raymond uli. Sino yung nag-champion? Ayan, si Son. Ayan, ang dami niya na. Son, shoutout sa'yo. Ikaw nag-champion sa ating comment section. Mga Lodi, grabe. So ayan, grabe, lupit ng news natin, ang haba Nagkamali pa ako kanina, hindi ko tuloy alam kung na-mute ko o hindi. Pero yaman na, laban na yan, ang haba na eh, nakulitin ko pa. Shoutout sa inyo mga Lods ha. Maraming salamat sa mga nanood. Kita-kits tayo bukas ng umaga, alam nyo na yan mga Lodi. At boy, what's up, bilisan mo. May pa, ayan, salta mo na tayo dito. At saan na tayo? 59, no? Ayan, 59 USDT tayo. Ayan, nandito na siya. Kita-kits, magandang araw sa inyo mga kapatid. At What's up? I'm Sardaramoids.